Noong Mayo 2025, ang mga plug-in na sasakyan, kabilang ang mga hybrid, ay bumubuo ng 25% ng lahat ng bagong sasakyan na naibenta sa buong mundo. Isa ito sa bawat apat at ito ay simula pa lamang. Acronym, ang China ay nakalampas na sa 50% na pagbebenta ng mga dekuryenteng sasakyan. Ang ibang mga bansa ay mabilis na nakakahabol. Ang momentum ay pandaigdigan at ito ay pabilis ng pabilis. Ang pagbabagong ito ay nagsisimula ng makaapekto sa pangangailangan ng langis. Unti-unting nagsisimula, ngunit malinaw ang trend. Habang dumarami ang pagtanggap sa EV, ang papel ng langis sa transportasyon ay unti-unting humihina at hindi lang mga sasakyan pang pasahero. Ang mga bus, truck, pati na rin ang mga delivery van ay nabiging electric. Mas malinis, mas mura, at mas maganda para sa ating kalusugan. Ang panahon ng langis ang namayani sa nakaraang siglo. Ngunit ang siglo na ito ay pag-aari ng malinis na enerhiya. Isipin ang isang mundo na may tahimik na mga kalye, malinis na hangin, at kalayaan sa enerhiya. Ang mundong iyon ay hindi na nasa hinaharap. Ito ay kasalukuyang binubuo ngayon. Ang industriya ng langis ay hindi mawawala ng magdamag. Ngunit ang pinakamagagandang araw nito ay nasa likod na. Ang kinabukasan, ito ay elektrisidad. Siguraduhing sundan ang Future Keepers para sa higit pang nakapagpapasiglang balita tungkol sa klima.